Kaya't welcome back sa inyong lahat sa isang bagong episode. Ako at si Moreno ay gagawa ng isang napaka-exciting na eksplorasyon. Mag-e-explore kami ng isang ospital sa gabi. Ang dahilan kung bakit namin ito gagawin sa gabi ay dahil ito ay lubos na nakasara at walang kahit anong sikat ng araw na pumapasok sa lugar na ito. Matagal na rin mula nang huli akong nag-explore sa gabi, kaya sobrang exciting ito para sa akin. Doon banda, nandoon ang gusali at sinasabing may mga sample pa ng dugo ng mga pasyente na naiwan doon at lahat ng gamit ay naiwan din. At dito naman nakasulat na tahimik lang, ospital na lugar ito. Nagtataka ako kung bakit hindi na nila ito ginagamit. Malamang may mas malaking ospital na ngayon sa mas malaking syudad, mga 30 minuto mula dito. Nasa isang maliit na bayan kami ngayon at nag-iikot kami ni Moreno. At literal, mga 30% ng bawat gusali dito sa bayan ay inabandona, kasama na ang ospital dito. Kaya, Subukan nating makahanap ng paraan para makapasok ton. Dapat may bukas na bintana sa likod, pero mag-ingat dahil praning ang mga tao dito sa mga pumapasok sa pribadong ari-arian. Talagang ayaw ng mga tao ng ganang. Napakadali lang nito. Wow, dito talaga ang daan papasok. Literal na bukas ang buong bintana. Oo, agad kang papasok sa isang kwarto ng pasyente. Wow, kwarto ng ospital na may kama pa rin sa loob. Kaya masasabi ko, oo, ikaw na ang mauna. Pumasok ka na, sige. Noong Marso 2001, namatay ang ilaw sa isang pribadong ospital sa Timog, Georgia. Walang tao sa ospital, pero nanatiling nakatigil sa oras ang mga gamit ng pasyente. Sa loob, nakita namin ang mga personal na dokumento, x-ray at mga blood sample na nasa freezer pa ng laboratorio. Walang bumalik dito simula umalis ang huling tao. Itinayo noong 1968 upang magsilbi sa lumalaking lungsod, ang ospital ay may 2 operating room, isang emergency at ICU at mahigit 150 empleyado. Ilang taon natapos ang engrandeng pagbubukas noong 1974 at 74 isang iskandalo ng korupsyon ang nagpabagsak sa pamunuan at napilitang magsara ang ospital. Nagbukas muli ang ospital noong 1985 sa ilalim ng bagong pamunuan. Noong 1990, nasangkot ito sa bagong iskandalo ng korupsyon at nagautang ng mahigit $1 milyong. 10 taong sunod-sunod na bawas pondo ang nagtakda sa kapalaran ng ospital. Sinundan ito ng tanggalan ng empleyado at pagsara ng pasilidad noong 2001 na nag-iwan sa 9,000 katao na walang ospital sa loob ng 90 minuto. Mahigit 20 taon nang lumipas, pero tila natigil sa oras ang ospital at hindi pa rin ito nabago mula nang magsara. Samahan ninyo kami sa isang paglilibot sa nakakakilabot na relikyang ito at makikita ninyo ang isang bagay na hindi pa ninyo kailanman nakita. Oo, pwede na nating buksan lahat ng ilaw at silipin ang lugar na ito. tingnan mo yan. Sige, ako ang unang papasok dito sa abandonadong ospital at gaya ng nakikita mo, nandito pa rin lahat ng gamit. Agad tayong pumasok sa parang server room kung saan naiwan pa lahat ng mga makina. Nakakatakot talagang pumasok dito sa gabi. Hindi ko pa naranasan pumasok sa abandonadong ospital sa gabi. Wow! Makikita mo agad na lahat ng bagay ay naiwan at matagal na itong inabandona. Bumibitak na ang buong kisame at ang buong lugar ay isang palapag lang, kaya medyo nakaka-interes yun. Inayos ko lang ang gimbal para makakuha ng magandang footage habang naglilibot tayo dito.
Nakikita natin ng malinaw ang bawat detalye at ngayon ay naglalakad na ako sa pangunahing pasilyo ng lugar na ito at mukhang grabe at nakakatakot na rin. Tara, libutin natin ang lugar na ito. Tuklasin natin kung ano ang naiwan dito. Mukhang parang isang silid ng ospital ito. Makikita mo lahat ng saksakan kung saan ikinokonekta ang vacuum, hangin at supply ng oxygen. Nandito pa rin lahat ng gamit, medyo napabayaan pero hindi naman masyadong nasira. Malamang dulot lang ito ng natural na pagkabulok. Wala rin akong masyadong nakikitang graffiti dito na gusto ko sanang makita, lalo na yung Nazi graffiti. Sige, ang hallway na ito ay talagang gumuguho na, bumabagsak na ang buong kisame. Diyos ko, ang creepy ng itsura nito. Pakiusap, panatilihing nakasara ang pintong ito. Kailangan kong sabihin na hindi ako naniniwala sa mga multo at paranormal activity. Pero kung mararanasan ko man ito, malamang ngayong gabi ko ito mararanasan. At kung hindi ko maranasan, hindi pa rin ako maniniwala dito. Mananatili akong matatag sa paniniwala ko at hindi ako maniniwala dito. Dati itong silid ng ospital. Kita mo naman, magara talaga ito. May kama doon, telebisyon sa dingding at telepono para tumawag tulad ng nurse o kung sino man. Tingnan natin kung may makikita tayong interesante dito. Marami pang dokumento sa kama, silipin natin kung may mga petsa. Alam ko na itong lugar na ito ay inabandona na ng halos 20 taon sa ngayon. Makikita mo dito ang ilang mga file mula sa mga doktor na ibinigay ng CEO ng Image Center Department. Walang actual na petsa dito sa kasamaang palad. Medyo interesante makita ang mga kondisyon sa trabaho at mga kwalifikasyon. Kaya malamang ito ay pagsusuri ng mga kondisyon sa trabaho sa ospital at hindi direktang konektado sa pasyente. Sige, may ilan pa akong nakita dito, mga polyeto, mataas na presyon ng dugo at mga African Americans. Sige. Ang Georgia, kung saan tayo naroroon, ang may pinakamataas na porsyento ng African American sa buong Estados Unidos. Palagay ko, 80% ng tao rito ay African American, kaya maganda at mababait ang mga tao dito. Marami kami nakilalang napaka-cool na tao rito sa Estados Unidos, lalo na sa Georgia. Ito ay mula pa noong 1999. Kaya maaring totoo na 20 taon na itong pinabayaan. Makikikita mo rin talaga sa telebisyon na nakasabit sa dingding, wow! Bibigyan din ang pasyente ng upuan sa kwartong ito kung saan pwede kang magpahinga kung ayaw mong humiga sa kama. Ang dokumentong ito ay mula kay Mary at isinulat ito noong taong 1999. 2 taon matapos akong ipanganap, iniwan na ang lugar na ito. Tubing labels, piggybacks. Napaka-interesante. Mayroon din silang shower sa kanilang kwarto na may mga hawakan sa gilid at sa kabila. Mayroon tayong palikuran, syempre, at sa tingin ko, magkadugtong ang mga kwarto. May nakaharang sa pintuan. Hindi ko mabuksan ito. Sige, pwede nating subukan sa kabila. O bilang pag-alala kay Ginang John Lee Shirley, ibinigay ni Ellen Shirley. Kaya malamang may namatay sa kwartong ito. Wow, ang creepy talaga ng hallway na ito. Dahan-dahan akong naglalakad sa mga nagbagsakang piraso. Nang kisame, nakasabit na lang sila ng kaunti, handa nang bumagsak. Nakakatawa talaga ang karatulang nakasabit sa pader. Stop, bet in progress. Kaya kung sinuman, kung may nurse na nagbabantay sa pasyente, isasabit nila ito sa labas para walang ibang tao ang makakapasok at magkakaroon ng sariling privacy ang pasyente. Sa kwartong ito, makikita natin ang iba't ibang kagamitan ng computer, mga lumang computer na naiwan, telephone server, kaya may nakaharang sa pinto. Mayroong cart sa harap nito.
Maraming laruan din dito. Malamang noong may mga bata pa sa ospital ay binibigyan sila ng mga laruan para malibang sila. Dito sa sahig, may computer screen tayo at naalala kong gumamit ito nung mga 6 na taong gulang pa lang ako. Nung binilan ako ni tatay ng unang computer ko, ganito rin kalaki ang screen nun. At gaya ng alam ninyo, isa akong software engineer mula sa CRE, kaya talagang interesado ako sa mga computer, server at teknolohiya sa pangkalahatan. Sige, nandito tayo sa isa pang kwarto ng pasyente. Hindi ko ipapakita lahat pero gusto kong ipakita ang kwartong ito dahil nasa maganda itong kondisyon. Magdraing ng mikrobyo, maghugas kamay. Maraming mga karatula sa mga pader, yon ay para ilagay. Itapon lahat ng mga karayom sa loob, pati na rin ang mga bagay na maaring maglaman ng mikroboyo at virus. Maayos pa ang kwarto, nakaayos pa ang kama. Wow! Mas marami pa tayong mga dokumento ng mga pasyente na nakakalat dito. Kukuha lang ako ng isa. Diyos ko, ang gastos ay 459,730 euros. Wow! Ang mismong operasyon ay nagkakahalaga ng 124,970 euros. Nakakabaliw lang isipin. Ako ay mula sa European Union, galing talaga ako sa Belhika. Alam na ng karamihan sa inyo yon, pero baka may ilan din na hindi pa nakakaalam. Dito sa Europa, halos libre ang healthcare. Sabi ng mga Amerikano na nakausap ko, sobrang mahal ito sa kanila, kaya marami ang walang healthcare. Kaya medyo naiinis ako sa gobyerno nyo na hindi libre ang mga danyang bagay. Pero oo, ganyan talaga dito. Sa palagay ko, dapat lahat ng tao ay may libreng basic healthcare o kahit papaano ganon. Pero oo, ganyan talaga ang sistema dito at wala ka namang magagawa para baguhin yon. Nagdadalawang isip akong maglakad pa pero gusto ko ring mag-explore. Nagkahiwalay na kami ni Moreno sa ospital kaya mag-isa na ako ngayon. Umiikot ako rito, sinusuri ang kwarto ng mga pasyente. Mamaya, gusto kong pumunta sa operating room at makita kung ano ang itsura doon. May ilang graffiti dito, nakakalungkot, pero hindi naman marami. Lahat ay nasa napakagandang kondisyon pa rin, gaya ng nakikita mo. Sige, tara, lumakad pa tayo ng kaunti. Malaki ang ospital na ito. Sa tingin ko, siguradong maliligaw ako sa loob nito. Pwede akong kumaliwa o kumanan o kaya dumiretso? Sige, didiretso na lang ako. Nakikita ko ang sarili kong papalapit dito sa salamin. Oh, kakarating ko lang sa front desk ng ospital kung saan pumapasok ang mga pasyente, dito sila nagre-rehistro. Malamang nandito rin sa paligid ang emergency room. Titingnan ko lang sa likod ng desk para malaman kung ano nandun. Nandito pa rin ang mga echo checks, patient resume, kaya lahat ng papeles ng mga pasyente ay nandito pa rin. Pati na rin ang mga magazine na binabasa ng mga nurse kapag nababagot sila. May mga kakaibang bagay talaga dito sa loob. Nandito pa lahat ng dokumento ng pasyente. Siyempre, ibablur ko ito, pero gusto ko lang silipin ang loob nito. Mukhang wala nang natira sa mga folder at mga binder na ito. Dito, parang ito ang opisina ng mga nurse. Diyos ko, tingnan mo ang kwarto na napuntahan ko. Wow! Malamang ito ay isang uri ng emergency room dahil nandito ang mga nurse at ang mga pasyente, kaya nila silang bantayan ng tuloy-tuloy. Mayroon pa tayong heart rate monitor sa gilid ng kama at buo pa rin ang ayos ng kama. Wow! Grabe, ang tindi nito. Sa totoo lang, ito ang unang beses kong makakita ng ospital na ganito kaganda at kasabay nito, ganito rin kaluma at bulok. Sobrang namangha ako dito.
Dahil bukas lang ang bintana, pwede kaming pumasok. Grabe, ang lupit nito. Dito sa sahig, makikita natin ang gown ng mga pasyente nung sila ay nasa loob ng ospital at sumailalim sa operasyon. Yan mismo ang gown o damit na isinusuot mo kung saan kita ang puwitan mo sa likod. Diretso ko na lang sasabihin, ganun talaga. Nandito pa rin nakasabit ang monitor sa pader. Wow, nilagyan pa nila ng pangalan sa ibabaw ng unan. Order ng Dr. Roderi at sige, tuloy pa tayo. Nakasulat dito na para lang sa empleyado ang kwarto ng monitor, kaya andito ang mga tao. Kailangan ng tuloy-tuloy na monitoring malamang para sa mga pasyenteng may sakit sa puso. Sa tingin ko, nasa harap na tayo ng ospital ngayon. Oo, nasaan pang mga kwarto ng mga pasyente? Sige, tulong, sabi dito. Doon ang creepy nun. Sobrang nakabaliw talagang lugar na to, di ba? Nahanap mo na bang kwarto? Di ko pa makita ang kwarto. Operating room ba ang hanap nating kwarto o anong klase ba? Oo, dun ginawa ang operasyon. Ang surgery room? Tapos na yon, nandyan na lang ang reception at front desk. Wala rin ako nakita dun. Oh, Parang yung isang wing ay para lang sa imbakan at yung kabilang wing naman, naintindihan ko na parang puro kwarto ng mga pasyente at iba pa. oh! Baka mas malayo pa ito, kaya hindi ko pa talaga nararating yung dulo. Sa tingin ko, nandoon yun kasi may kwarto para sa heart monitoring at baka doon din nilalagay ang blood samples. Oo, sino ba naman ang nakakaalam? Sige. Hindi rin, pero natatakot talaga ako mag-isa dito, kaya sinusubukan kong manatiling malapit sa'yo. Medyo nakakatakot nga talagang lugar na to. Oo, hindi ako yung tipo ng lalaki na nag-iikot sa gabi. Hindi ako naniniwala sa paranormal, gaya ng sabi ko dati. Pero iniisip ko lang, hindi mo alam kung sino ang nandito. Baka may mga palaboy o kaya naman may taong may masamang balak. At malamang natatakot ka na habang pinapanood mo ang video na to. Isipin mo na lang ako ngayon na naglalakad-lakad lang dito. Di pa natin nakita ang koridor na to. Hinahanap namin ang operation room. Sige, baka ito na yan. Anong klaseng kwarto ito? Diyos ko, may bathtub tayo dito sa gitna. Hindi ako doktor pero siguro ito ay para hugasan ang pasyente. Makikita mo na may mga tubo na nakakabit sa bathtub na ito. Fernoil Model 100 turbine. Mga hydro unit. Di ako sigurado kung anong ginawa nila sa bathtub na to. At makikita mo na may mga lifter sila para buhatin ang mga pasyente papasok sa bathtub na ito. Malamang isang uri ng paggamot mula sa ospital. Mayroon tayong spinal cord dito. Makikita mo na may S na kurba, S na hugis ito. Yan ang uri ng kondisyong medikal na maaring mangyari sa iyong spinal cord. Ang kapatid kong lalaki ay meron ito pero napaka-minor lang. Tumigil ang oras dito ng 15 minuto bago mag-alas 2. Sige, meron ding malaking pihitan sa pader. Gusto kong tingnan ito kasi hindi ako sigurado kung para saan. Gusto ko ring paikutin dahil nakaka-intriga talaga para sa akin. Wala talaga akong ideya, as in wala. May ilan pa tayong mga kwarto dito sa dulo ng pasilyo. Tingnan natin kung mahahanap natin yung operating room. Mukhang wala talagang laman ito. Yung kwarto ng heart monitoring na pinuntahan natin kanina ay nandoon. Anong klaseng kwarto meron tayo? Sa bandang ito? Ito talaga ang kusina ng lugar. Siyempre, oo, kailangan ding kumain ng mga pasyente. At nandito ang kwarto para sa paghugas ng pinggan sa bandang ito. At dito tayo papasok sa buong kusina ng ospital. Wow, ang haba ng conveyor belt para sa paghuhugas ng pinggan.
Siyempre, maraming pasyente ang nasa ospital na ito at kailangan nila ang lahat ng kailangan nila, lalo na ang pagkain, kaya napakalaki ng kusina nila para maghanda ng pagkain para sa mga pasyente. Tingnan mo ang mga lutuan ang lalaki nila. Parang masaya talaga ang pagdaan dito sa lugar na ito, ang daming bagay na makikita at matutuklasan. May mga refrigerator tayo dito para lagyan ng pagkain. Kaligtasan ng itlog. Itago sa refrigerator sa 45 degrees o mas mababa. Sa totoo lang, ito ay isang bagay na hindi namin ginagawa sa Europa. Walang patong ang mga itlog dito sa Estados Unidos, di tulad sa Europa. Sa amin, iniwan lang sa labas ng ref ang itlog, pero dito, kailangan laging nasa loob ng ref. Interesting, pero pwede ka bang magkasalmonela kung panis ang itlog? At kung ang pasyente ay may sakit at nasa ospital na, magandang ideya talaga na ingatan ang mga itlog at gatas, pati na rin ang isda na inihahain mo sa mga pasyente mo. May maliit na booth dito para gumawa ng admin work. Sige, interesante yan. Tingnan natin. Dito ginagagawa ang lahat ng administrasyon para sa kusina at kumpleto ang mga kailangan. May computer tayo kung saan nakarehistro lahat ng records ng nurse o kusina staff. May ilang floppy disk pa dito na matagal ko nang hindi nakikita. Wow! Quality assurance! May mga pintuang kailangang tingnan pa rito. Tingnan natin kung saan tayo mapupunta. Sige, mukhang papunta ito sa isang uri ng kantina. Siguro kantina ito para sa mga empleyado ng pasilidad. Naiwan ang lahat ng libro at ang isang ito ay bayad na. Noong 1997, wow! 1997 taon ng aking kapanganakan, ito ay siguradong kantina ng mga empleyado. Makikita mo na ang mga huling tasa na ginamit nila ay nandito pa rin. Para sa mga nurse at doktor na nagtrabaho dito na pinagsilbihan, dito. Makikita mo na mayroon pang nakahandang tray na may tinidor at lahat ng naiwan. Patalastas. Walang bayad ang pagkain. Lahat ay nasa kantina. At ito ang makina kung saan sila pwedeng kumuha ng inumin at yelo. Subukan mo ito. Wala nang natira doon. Sige, interesante. Tingnan natin kung ano pa ang maaari nating makita sa nakakaintrigang lugar na ito. Nawala ulit si Moreno pero ayos lang. Tingin ng mga pasyente natin ay espesyal ka. Napaka-interesanteng paalalayan na isabit sa ospital. Maari pa itong mag-iba ng direksyon. Nadaanan na natin ito ng kaunti, pwede pa tayong tumuloy. Gagawin natin yan mamaya pero punta muna tayo dito sa banda. Sige, hinahanap natin ang operating room at malapit na tayo sa emergency room, kaya dapat nandito lang sa paligid ang operating room. Parang napunta lang ako sa mga opisina kung saan ang admin. Maraming mga kutsun din dito sa gilid. Oh, may mga upholstered na kasangkapan tayo dito. Nandito, nakaka-interes yun. Bakit kaya? Sa ospital, inaasahan ko yon sa isang mansyon o magarang bahay pero hindi sa ospital. Ito talaga ang harapang pinto ng lugar, tuluyang tinakpan ng mga tabla at nilak. Kapag tinatakpan nila ng kablang isang pintuan ng ganito, lagi kong iniisip bakit hindi na lang gibain ng lugar kaysa pag-aksayahan pa ng oras na takpan nito ng tabla. Makikita mo ang naipong putik sa paglipas ng mga taon. Naku, ito mula sa mga pasyenteng laging nakaupo. Talagang naupod na ito. Gaya na nakikita mo, buong upuan ay naupod sa paglipas ng panahon. Ay medyo nakakakilabot yan.
Dito naman tayo sa isa pang bahagi ng opisina. Siguro ito ang kwarto ng big boss dito. Ang hepe, ang CEO kumbaga. Isang ang grandeng mesa. Maraming dokumento at files ang naiwan dito. Tingnan natin ito. May naiwan dito ang ilang floppy disks. Ngayon, may isa pa tayong kwarto dito. Maaring ito talaga ang malaking kwarto, ang kwarto ng CEO. Hindi para sa mga layunin ng insurance na itinalaga. May isa pang pasilyo dito. Ang daming kwarto, ang daming lugar na pwedeng tuklasin. Sa tingin ko, gagawin natin ay wow, ano kaya ang meron dito? Interesante ang kwartong ito. Oo, sigurado. Ito ang X-ray room. Malamang dito kinukunan ng larawan ang mga nabaling buto at tinitingnan ang loob ng katawan. Dito, may makina tayo na pangkuha ng larawan. Nasa mga reel ito sa ibabaw, gaya na nakikita mo, gumagalaw pa rin ito. Ilagay mo lahat ng setting dito, tapos makikita natin ang ilang sample na nagawa. Sa tingin ko ito ay bahagi ng balakang. Oo, sigurado akong ito ay balakang ng isang pasyente na nandito. Siyempre, kailangan din ng mga makinang ito ng teknolohiya para makontrol noong taong 2000. At dito, ang doktor ay nasa likod kapag kinukunan ng litrato para maprotektahan ang sarili niya. Siyempre, dahil okay lang ang ilang litrato gamit ang X-ray. Kaya mong tiisin ang ganoong dami ng radyasyon, pero kung araw-araw mo itong ginagawa, araw-araw talaga, sa huli magkakaroon ka ng pagkalason sa radyasyon at magkakaroon ka ng cancer. Lahat ng bagay ay nandito pa rin sa lugar na ito. Sobrang tindi nito. Hindi ako sigurado kung ano, maraming supply ng barium sulfate dito. Para sa suspensyon. Sige! Nandito pa rin ang mga syringe, tasa at iba pa. Papasok tayo sa may waiting room dito. Ito ang emergency room, ang lugar na hinahanap ko at nandito nga talaga. Sa emergency room, kadalasan nandito rin ang mga operating room. Sige, dito ka pwedeng magparehistro, irehistro ang sarili mo at sabihin ang emergency mo. Pagkatapos, malamang sasabihin nila sa'yo na maghintay kung hindi naman urgent. At kapag urgent, agad kang dadalhin sa operating room para gamutin. Oh, excited ka na ba? May susi rin ito na lock para makatulong sa pagkuha. Oo, tanging mga staff at doktor lang ang pwedeng pumasok sa kwartong ito. Kaya kailangan talagang maging secure dito. At dito tayo napunta. Sa lugar na ito. Wow! Creepy at parang asylum dito. Libu-libong operasyon ang ginagawa dito araw-araw dati, pero ngayon wala na. May bote ng beer na nakatayo dito, malamang iniwan ng isang explorer. Dito makikita natin ang mga unang kama mula sa operation room, mula sa emergency room at nandun pa rin ang lahat. Sobrang nakakabaliw. Ang mga computer. Lahat ng tubong ipapasok sa katawan. Mahalaga sa amin ang iyong privacy. Pakiusap na igalang ang privacy ng ibang mga pasyente sa pamamagitan ng pananatili sa inyong kwarto. Sige!
Nakakabaliw isipin na dumating sa punto na nagpasya silang isara na lang ang lugar na ito at hindi man lang naisip na tanggalin lahat ng kagamitan na nandito pa rin. Pati mga kama pwede mong gamitin sa ibang ospital. Nasa sitwasyon tayo ng COVID na yon at kulang ang mga kama at kagamitan sa ospital. At dito nakatayo lang, nabubulok na, malamang dahil sa isang alitan kung saan man. May maliit na sulok dito, magsagawa ng ilang pagsusuri. May timbangan doon para timbangin at sukatin ang taas ng pasyente. Ngayon, hindi pa ito ang mga operating room o ito na ba? O ito na ba? Hindi ako 100% sure dahil hindi pa ako nakapasok sa mga abandonadong ospital noon, pati na rin sa mga totoong ospital na gumagana pa, pero mukhang ito ay isang silid opera. Nandito pa rin lahat ng mga larawan ng spinal cord. Gusto ko yung mga ilaw na nakikita natin dito sa itaas ng kama, ang astig nun. Sa tingin ko, ito ay mga plasma sample ng isang pasyente na hawak natin dito sa ating mga kamay. Hindi nga! Grabe naman yon. Maraming plasma sample sa kama. Tingnan mo lahat ng ito. Mga face mask, mukhang matagal na itong nakatambak dito. Naging kapaki-pakinabang sana ito noong COVID pandemic. Narito ang ilaw para pag-aralan ang mga x-ray. Tingnan din natin ang mga gamit ng mga doktor. Ginagamit ito para silipin ang loob ng tainga ng pasyente. Di ako sigurado kung saan ginagamit ang gamit na ito. Lahat ng gamit ay nasa loob pa ng pakete ng hiringgilya, handa nang gamitin habang nag-oopera para sa pasyente sa mesa. Grabe! At dito naman, meron tayong isa pang operating room. Pareho ang kalagayan, lahat ay naiwan, may sapin pa sa kama at lahat ng gamit ay nandun pa. Anong klaseng bagay ito? Ito ay isang shock advisory adapter. Okay, malamang ginagamit ito para magbigay ng shock kapag ang pasyente ay inatake sa puso, makikita mo ang charge at pagkatapos ay magbibigay ng shock. Narito ang isang medical cabinet. Lahat ng mga bagay na kailangan nila para operahan ang mga pasyente ay nakaimbak sa loob, nasa maayos pa ring kondisyon, nasa kanilang mga pakete pa at handang gamitin. At dito naman, nandito ang front desk ng emergency room kung saan pumapasok ang mga tao. At oo, dito sila maaring magparehestro, irehestro ang kanilang sarili. Mukhang napakadumi nito. Diyos ko, mukhang puro dugo ito. Grabe yun. Wow, nakita ko lang itong litrato dito sa opisina, sa front desk ng emergency room. At ganito ang itsura nito dati. May dalawang nurse na nakatayo dito sa tabi ng mesa. Sa tingin ko, dito mismo yon at ngayon ganito na ang itsura at dati ganito ang itsura nito. Napaka-interesante nitong makita. Ang dati at kasalukuyan ni DK. Nagkita lang kami ni Moreno at sinabi niya sa akin na kailangan kong pumunta ng kaunti sa kanan dito. Dahil iyon daw ang pinakamagandang parte ng ospital, pero napaka-creepy na daanan. Sige, naligaw na ako dito sa lugar na to. Pero nagkita lang kami at sinabi niya sa akin, pumunta raw ako sa bahaging yon. Yon daw ang pinaka nakakatakot na bahagi ng buong lugar na ito. Anong meron tayo dito? Mukhang ito ang parang butika ng lugar kung saan lahat ng gamot ay dating ginagawa. Diyos ko!
Nandito pa lahat ng mga sample ng mga pasyente. Gilbert. At ito ang dugo ng taong ito na hawak ko sa aking kamay sa gabi sa isang abandonadong lugar. Grabe, grabe. Wow. Ang storage room ang paghahandaang kwarto para sa lahat na meron tayo dito. Ano bang napasukan ko? Di ko inakalang ganito kastig mag-explore sa Estados Unidos. 3 linggo pa lang ako dito ngayon. 1 linggo pa lang kami nag-e-explore dahil nag-enjoy muna kami sa Florida nung unang 2 linggo. Pero ngayong linggo, may mga nakakabaliw nangyari. Marami kaming nakitang mga lugar na hindi pa nagagalaw at tuwang-tuwa ako na nakakapag-explore dito sa bansang ito. Hindi ko inakalang may magagandang lugar ang Estados Unidos dahil nasanay ako sa Europa. Ang Europa ay may magagandang kastilyo, mga mansyon, at dito, ang pag-e-explore ay sobrang tindi rin. Kaya tara, tuloy tayo. Ngayon, ang buong kisame ay basag-basag, makikita mo ang mga nakalitaw na tubo sa ibabaw ng ulo ko. Oo, nandito tayo sa gilid. Nandito ang archive na may lahat ng mga x-ray na nasa sahig pa rin. Malamang nandito lahat nakaimbak. Patolohiya, radiolohiya, lahat na iwan na lang. At hindi pa nagagalaw. Narinig ko na pwede nilang suriin ang mga x-ray sa screen. Malamang pumasok sila dito kapag may hinihingi sila. Tapos tiningnan nila ang mga x-ray mula sa archive. Pastig makita kung paano gumagana ang mga archive na ito. Iikot mo sana itong lever na ito, pero mukhang hindi na siya umiikot. Sayang, pero dati gumagalaw ang buong seksyon. Sa tingin ko, hindi na mananatiling nakatayo ang lugar na ito ng matagal. Saan na naman ako ngayon? Mukhang isa na namang operation section ng gusali ito. Diyos ko, ito na ang pinakamalaking operation room na napuntahan natin at ito na ang totoong mga gamit. Para ito sa operasyon sa puso at iba pang operasyon. Hindi ko maisip kung ano ang lahat ng ginagawa nila dito. Ito ang gamit na ilalagay mo sa bibig ng pasyente para patulugin sila. Diyos ko! Yung mga ilaw sa taas. Naiwan pa rin lahat ng mga gamit at ilang bote ng alak para magdiwang. Kung nakalabas ang pasyente, maganda kung nagtagumpay sila. Ang operasyon, telebisyon dito, ang monitoring, lahat at pati na rin ang orasan. Anong klaseng mga gamit ang meron tayo dito? Hindi ko alam kung anong mga ito o para saan ginagamit. Malamang, ginagamit ang maliliit na vial na ito sa pagkuha ng sample. Para surin sila mamaya. At mula sa silid ng operasyon na yon, pwede pa tayo magpatuloy sa bahaging ito at tingnan natin. Tingnan mo ang pagkabulok na nangyayari sa lugar na ito, unti-unting nasisira ang lahat. Grabe, ito na yata ang pinakapanalong kwarto sa ospital na nakita ko. Asti! Yung buong kama ng operasyon ay natabunan ng dumi at kalat mula sa kisame. Swerte sila na hindi pa bumabagsak ang ilaw. Ay grabo. Kitang-kita talaga ang pagkabulok dito sa lugar na to. Tingnan mo ang mga makinang ito. Hindi na sila magagamit o mare-recover. Sobrang grabe. Scalpel. Lahat ng mga gamit.
Nasa original na balot pa lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala na bumagsak ang kisame at nagbigay ito ng nakakatakot na itsura dito. Parang nasa isang dystopian na hinaharap tayo na nagkaroon ng nuclear sakuna. Naglalakad lang tayo rito. At oo, nakakabaliw lang isipin na parang may zombie outbreak o kung ano mang ganon. Na-stuck tayo dito sa ospital. Moreno, May isang bagay din dito sa kwarto na sobrang astig at talagang nakakuha ng interes ko nung nakita ko ito. Itong surgical table na ito, hugis katawan ng tao gaya na nakikita mo may ulo, mga braso. At dito sa bandang ibaba may mga strap. At ito ay maaring o hindi, ito ay para lang hindi gumalaw ang cushion. Pero may mga strap dito para itali ang pasyente sa mesa para hindi siya mahulog. Grabe tingnan. At kahit sa mesa rin, makikita natin ang lubid o ang damit para sa pasyente na maaring isuot. Wow! At lahat yon ay natabunan ng mga debris. Nakakamanghang makita para sa akin. Tingnan mo kung gumagalaw pa rin ang ilaw. Gumagalaw pa rin ang ilaw. Pwedeng itutok sa pasyente. Napaka-interesante. Ang ilaw sa operasyon ay makokontrol dito. Gamit ang kontrol ng ilaw sa operasyon, maaari mong kontrolin ang liwanag. Kaya kung may nakatayo dito, maaari mong kontrolin ang ilaw. Para sa surgeon, uupo muna ako dito sa mesa ng operasyon at maglalabas lang ako ng saloobin sandali. Wala pa akong nakitang ganitong lugar dati. Hindi ito ang usual kong content. Madalas ako mag-video ng mansyon, kastilyo at bahay. Pero ngayon, ospital naman. Isa pa lang ang na-videohan ko noon sa Italia. At itong isa ay ibang level talaga. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko pagpasok ko dito. Sa una, nakakatakot talaga. Pero pagkatapos, sobrang interesante. At alam ko na mahal niyo ako dahil sa mga abandonadong gusali at mga kwento ng mga taong minsang nanirahan doon. Pero sana nagustuhan niyo rin ang pag-explore ko dito sa ospital sa gabi. Wala akong nakita na paranormal pero nakakatakot pa rin talaga para sa akin. Salamat sa panonood ng video ko ngayong linggo. Oo, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga naranasan ko. Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe sa channel dahil lingguhan akong nag-upload ng kakaibang dokumentaryo at ganitong video mula sa iba't ibang panig ng mundo. At mag-iwan kayo ng magandang komento, ano ang masasabi nyo tungkol sa lugar na ito. May link sa description para sa Patreon. Pwede nyong suportahan ang channel at tulungan kaming maglibot sa mundo at magdokumento ng mga bagay na dapat talagang i-feature. Kaya sa lahat ng yan, gusto kong magpasalamat sa inyo at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na pag-explore. Bye! Mahal na mahal ko kayo.